Inalagaan ko ang biyenan ko sa loob ng 5 taon. Sa kanyang huling sandali, iniwanan niya ako ng ayong 52,000, ngunit isang buong condo unit ang ibinigay niya sa hipag ko. Nang pumunta ako sa bangko para kunin ang pera, sinabi sa akin ng teller, "Ma'am, ipinapayo ko po na tingnan niyo muna ang balanse. Elena, heto ang card, sa iyo na to. Ang password ay kaarawan mo." Isang buwan bago pumanaw ang aking biyenan, si Nanay Luz, isinuksok niya sa aking kamay ang isang bank card. Namumula ang aking mga mata habang umiiling. "Nay, hindi ko po kailangan ng pera. Itago niyo na lang po yan." Malamig ang kamay ni Nanay habang hawak niya ang sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalinaw. Kung sakali mang may mangyari, gamitin mo para sa emergency. Inakala ko na ito ay kabayaran para sa aking paghihirap, isang tanda ng pasasalamat sa 5 taong pag-aalaga sa kanya habang siya'y nakaratay. Ngunit 3 araw matapos siyang pumanaw, nang basahin ng abogado ang kanyang huling habilin sa harap ng lahat. Kay Ginang Elena Cruz, ipinamamana ang halagang 50,000 piso, 50,000.00. Kay Ginang Isabel Reyes, ipinamamana ang isang condo unit sa The Azure Residences sa may Katipunan Avenue, Quezon City na may kasalukuyang halaga na 8 milyong piso, 8,000. Napakatahimik ng silid. Ang aking hipag na si Isabel ay abala sa pagtingin sa kanyang bagong gawang nail art na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan ng asawa kong si Marco ang aking kamay at bumulong, "Hayaan mo na, wala na si Nanay." Hawak ko ang manipis na bank card, nanginginig ang aking mga daliri. 5 taon, mahigit 1,800 araw at gabi ng pag-aasikaso, paghahain ng pagkain, paglilinis ng katawan at pagpapainom ng gamot. Katumbas lang ba ng gay 50,000? Samantalang ang hipag ko na 5 beses lang dumalaw ang nakakuha ng buong kondo. Makalipas ang 3 araw, pumasok ako sa bangko upang kunin ang 50,000. Inabot ng teller ang card, nag-type sa keyboard, at biglang huminto. Tumingin siya sa akin na may halong pagtataka. "Ginang Cruz, para po sa card na ito, kailangan po nating kausapin ang aming branch manager." Nang banggitin ng abogado ang halagang 50,000, akala ni Elena ay nagkamali siya ng dinig. Lumingon siya sa kanyang hipag na si Isabel na abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone na may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa tagapagmanang si Ginang Elena Cruz, ipinamamana ang halagang 50,000 piso, inulit ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Kay Ginang Isabel Reyes, ipinamamana ang ari-arian na matatagpuan sa The Azure Residences, Tower 3, Unit 202 na may sukat na 92 metro kwadrado. Napakatahimik ng conference room, tanging ang tunog ng aircon ang maririnig. Si Marco, ang asawa ni Elena, ay umupo sa tabi niya at marahang hinila ang laylayan ng kanyang damit sa ilalim ng mesa. Ito ang kanilang sikretong senyas sa loob ng 12 taon nilang pagsasama. "Huwag kang magsasalita. Magtimpi ka." Ang huling habilin ni Ginang Luz Reyes ay dumaan sa notaryo at may ganap na bisa sa ilalim ng batas, patuloy ng abogado sa pagbasa ng mga legal na termino. Kung mayroong pagtutol, maaari itong idulog sa korte sa loob ng 30 araw. May tanong ako. Nanginginig ang mga binti ni Elena nang tumayo siya, ngunit matatag ang kanyang boses. Ang 5 taong pag-aalaga sa biyenan niyang nakaratay ay nagturo sa kanya ng isang bagay. Kapag malapit ka ng maiyak, lalo mong dapat ituwid ang iyong likod. Sa 5 taon na nakaratay si Nanay, sino ang nag-alaga sa kanya? Tumingin siya sa abogado, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabel. "Isabel, sabihin mo nga sa amin, sa loob ng 5 taon, ilang beses mo dinalaw si Nanay?" Itinaas ni Isabel ang kanyang ulo at inilapag ang cellphone sa mesa. "Ate, hindi naman ganyan yan," sabi niya sa malambing na boses na parang pulot. "Nanay nating lahat si Nanay. Obligasyon nating alagaan siya. At saka, ang kinikilala ng batas ay ang huling habilin, hindi kung sino ang mas madalas mag-alaga. Kung ibinigay sa akin ni Nanay ang bahay, yun ang gusto niya. Walang kinalaman yun sa pag-aalaga." "Isabel!" Biglang tumayo si Marco at pinaupo si Elena. "Kalalibing lang ni Nanay, huwag ka nang gumawa ng gulo." Tumingin si Elena sa mukha ng kanyang asawa na puno ng pagnanais na iwasan ang gulo at bigla niya itong naramdamang estranghero.
5 taon na ang nakalipas nang ma-stroke si Nanay Luz. Bagamat nakaligtas siya, nag-iwan ito ng malubhang pinsala. Naparalisa ang kalahati ng kanyang katawan at naapektuhan ang kanyang pagsasalita. Noong panahong iyon, 6 na buwan palang kasal ang kapatid ni Marco na si Paulo kay Isabel. Agad sinabi ni Isabel na maselan ang kanyang kalusugan at hindi niya kaya ang amoy ng may sakit. Si Marco ang panganay at si Elena ang panganay na manugang. Natural, sa kanila napunta ang responsibilidad. Si Elena ay isang guro ng Filipino sa isang kilalang high school. Para maalagaan ang kanyang biyenan, nag-request siya na mailipat mula sa pagiging class advisor patungo sa library na nagbawas ng 3 bahagi ng kanyang sahod. Gumigising siya ng alas 5 ng umaga para linisin ang kanyang biyenan, palitan ang diaper, at subuan ng pagkain. Sa tanghali, kailangan niyang umuwi mula sa eskwelahan para magluto ng masustansyang pagkain para kay nanay. Sa gabi, habang naghahanda ng lesson plan, kailangan pa niyang bumangon ng 2 o 3 beses para ibaling ang katawan ng biyenan upang maiwasan ang bedsores. Si Isabel? Dumalaw siya noong unang Pasko, umupo ng 20 minuto. Sa 2nd taon, sa kaarawan ni nanay, dumating siya na may dalang isang kahon ng food supplement. Sa 3 taon, hindi siya nagpakita. Sa 4 na taon, lumala ang kalagayan ni nanay at naospital. Sumilip siya sa ospital ng 10 minuto at sinabing nahihilo siya. Sa 5 taon, 3 buwan bago pumanaw si nanay, saka lang siya muling nagpakita. Tumayo siya sa pintuan ng kwarto, tinatakpan ang ilong at sinabing, "Ate, salamat sa pagod mo." Pagkatapos ay tumalikod na at umalis. "Ate, huwag ka nang magdamdam," sabi ni Isabel na nagpabalik kay Elena sa kasalukuyan. Nakasulat ng malinaw sa huling habilin ni nanay na sa akin ang kondo. Kung hindi ka sang-ayon, kumuha ka ng abogado. Tumayo siya, kinuha ang kanyang pinakabagong modelong luxury bag. "Oo nga pala, pwede kitang tulungan sa bayad sa abogado." Ngumiti siya bago lumabas ng pinto. "Total, may kondo na ako ngayon. Barya lang sa akin yan." Nang magsara ang pinto, nakaupo pa rin si Elena. Ang bank card ay nagiinit sa kanyang palad. Labing 50,000 sa loob ng 5 taon. Katumbas ng halos 27 bawat araw. Hindi pa sapat para sa 1 oras na bayad sa isang caregiver. "Marco," mahinang sabi niya, "nakita mo yon? Yun ang gusto ni nanay." Napabuntong hininga si Marco, minasahe ang kanyang sentido. Baka inisip ni nanay na mas maayos ang kalagayan natin. Si Paulo at Isabel, kabibili lang ng kotse, may anak pa silang pinalalaki, malaki ang gastusin nila. Maayos ang kalagayan natin? Napatawa si Elena at tumulo ang kanyang mga luha. "Nakalimutan mo na ba? Para sa physical therapy ni nanay, ginamit natin ang perang ipon natin para sa kotse. 3 taon na ang nakalipas, may napili na silang SUV. Handa na ang LU 150,000 na down payment. Ngunit kinailangan ni nanay ng bagong serye ng rehabilitation therapy at kalahati lang ang sagot ng health insurance, ay man 10,000 bawat buwan." Nagkatinginan sina Marco at Elena at tahimik na kinuha ang pera sa bangko. Noon, nakakapagsalita pa si nanay ng mga simpleng salita. Hinawakan niya ang kamay ni Elena, tumutulo ang luha. "Elena, pasensya." Nay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ang mahalaga ay gumaling kayo," sabi ni Elena. Noon, inisip niya na maaaring ipagpaliban ang pagbili ng kotse, ngunit hindi ang sakit ni nanay. Pero hindi niya inakala na ang sakit ni nanay ay hindi na maghihintay at ang huling habilin niya ay hindi rin maghihintay para ibigay sa iba. "Umuwi na muna tayo," sabi ni Marco. Malapit nang umuwi si Ana mula sa eskwela. Habang pauwi, nakatingin lang si Elena sa labas ng bintana. Naalala niya ang hapon bago pumanaw si nanay. Silang 2 lang ang nasa kwarto. Biglang nagkamalay si nanay. Ang kanyang mga mata ay nakakagulat na maliwanag. "Elena," paos niyang sabi. Ito ang unang beses na malinaw niyang nabanggit ang pangalan ni Elena mula nang magkasakit. "Nanay, sorry." Inakala ni Elena na humihingi siya ng tawad para sa hirap ng pag-aalaga. Agad siyang umiling. "Nay, huwag po ninyong sabihin yan. May plano si nanay."
Mahigpit ang hawak ng kamay ni nanay, nakakagulat ang lakas. Manalig ka kay nanay. May plano. Hindi niya natapos ang sasabihin at muli siyang nawalan ng malay. Noon, inakala ni Elena na ang tinutukoy ni nanay ay ang huling habilin na magiging patas ang lahat. Ngayon, napagtanto niyang napakatanga niya. Plano? Isang planong nagkakahalaga ng AN50,000? Elena. Huminto si Marco sa pagpark, ngunit hindi agad bumaba. Hayaan na lang natin. Para sa alimapung-limong, mag-aaway pa tayong magkapatid. Hindi rin matatahimik si nanay niyan. Lumingon si Elena at tinitigan ang kanyang asawa. Bawat salita ay may diin. Hindi ito tungkol sa 50,000. Tungkol ito sa 5 taon. Tungkol ito sa paggising ko ng alas 5 araw-araw. Tungkol ito sa pagsuko ko sa promotion. Tungkol ito sa anak nating si Ana na hanggang ngayon ay nakatira pa rin sa luma at maliit nating apartment. Binuksan niya ang pinto ng kotse at umakyat sa hagdan nang hindi lumilingon. Matagal na nakaupo si Marco sa kotse at sa huli, napabuntong hininga na lang at sumunod. Hindi nakatulog si Elena ng gabing iyon. Kinuha niya ang bank card at tiningnan ito sa ilalim ng ilaw. Isang ordinaryong savings card mula sa BDO. 3 taon na ang nakalipas nang ibigay ito sa kanya ni nanay. Maganda ang pakiramdam ni nanay noong araw na iyon at pinilit si Elena na samahan siya sa bangko. Pagdating doon, pinaghintay siya ni nanay sa labas habang pumasok ito sa loob ng kalahating oras. Paglabas niya, hawak na niya ang card na ito. Elena, heto, sa iyo na to. Isinuksok ni nanay ang card sa kanyang kamay. Ang password ay kaarawan mo. Kung sakali man akong mawala, kung may kailangan kang paggastusan, gamitin mo ang pera dito. Nay, huwag po, may pera po kami. Itago nyo na lang po yan. Kunin mo na. Bihirang maging strikto si nanay. May emosyon sa kanyang mga mata na hindi maintindihan ni Elena. Kalooban ko to. Kinuha niya ito. Pag-uwi niya, tiningnan niya sa ATM. May E50,000 sa loob. Hindi niya ito ginalaw, iniisip na ibabalik niya ito kapag gumaling na si nanay. Ngunit pabalik-balik ang sakit ni nanay at nakalimutan na niya ang tungkol dito. Hanggang sa araw na binasa ng abogado ang huling habilin. Doon niya lang naalala ang card. Kaya pala, matagal nang nakahanda ang imang tuan na ito. Kaya pala sa tingin ng biyenan niya, ito lang ang halaga ng kanyang sakripisyo. Ibinato ni Elena ang card sa mesa, gumawa ito ng matunog na kalansing. Madilim ang gabi sa labas. Hindi niya alam na ang maliit na card na ito ay naglalaman ng isang sikretong kayang bumaligtad sa lahat. At ang susi para mabuksan ang sikretong iyon ay nasa VIP lounge ng bangko 3 araw mula ngayon. Kinabukasan, Sabado. Maagang gumising si Elena, nagluto ng almusal at ginising ang kanyang anak na si Ana na nasa high school na. Ma, bakit pumaga ang mata niyo? Tanong ni Ana habang kumakain. Hindi lang ako nakatulog ng maayos, pilit na ngumiti si Elena. Kumain ka na. Pagkatapos, gawin mo na ang homework mo. Totoo po bang kay Tita Isabel na mapupunta ang kondo ni Lola? Biglang tanong ni Ana. Natigilan ang hawak na kubyertos ni Elena. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Si Aling Nena po sa baba kahapon. Sabi niya, paborito daw ni Lola si Tita. Kawawa ka daw, Mama. Yumuko si Ana at hinalo ang kanyang lugaw. Naluha si Elena at mabilis na tumalikod papunta sa kusina. Ma, sumunod si Ana at niyakap siya mula sa likod. Huwag po kayong malungkot. Paglaki ko, ibibili kita ng malaking bahay. Sa edad na 11, marunong nang magmalasakit ang anak niya. Hinaplos ni Elena ang ulo ng anak at sa wakas ay tumulo ang kanyang mga luha. Hindi malungkot si Mama, bulong niya. Sapat ka na para kay Mama. Ganoon nga ang sinabi niya, ngunit ang sama ng loob ay hindi nawawala. Alas 9 ng umaga, nagdala si Elena ng isang basket ng prutas sa bahay ng kanyang bayaw. Nakatira sina Paulo at Isabel sa isang high-rise condo sa isang bagong develop na lugar. Nag-doorbell si Elena. Si Paulo ang nagbukas. Ate, medyo nagulat siya. Bakit ka na parito? May kailangan lang akong kausapin sa'yo. Pumasok si Elena. Nakaupo si Isabel sa sofa, nanonood ng mga video sa TikTok na malakas ang volume. Tumingin lang ito sa kanya.
Oh, andyan pala si ate. Dahil ba sa kondo? Tamad niyang sabi. Inilapag ni Elena ang prutas sa mesa at umupo sa tapat ni Paolo. Paolo, alam mo ba kung magkano ang halaga ng kondo na yun ni nanay? Diretsahan niyang tanong. Kinuskos ni Paolo ang kanyang mga kamay. Sabi ng ahente, mga A8 milyon daw. Alam mo ba kung magkano ang iniwan sa akin ni nanay matapos ko siyang alagaan ng 5 taon? Hindi na nagsalita si Paolo. 50,000, sabi ni Elena. 50,000, Paolo. Sa tingin mo ba patas yon? Ate, yan ang. Tumingin si Paolo kay Isabel. Kalooban ni nanay. Wala kaming magagawa. Kalooban ni nanay? Napatawa si Elena. Sa huling taon ni nanay, halos wala na siyang maalala. Ang huling habilin ay ginawa 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, sinabi pa ni nanay na iiwan niya ang bahay sa amin ni Marco para sa aming pagtanda. Paano ito biglang nabago? Ibinaba ni Isabel ang kanyang cellphone. Elena, anong gusto mong palabasin? Tumayo siya. Sinasabi mo bang pinilit namin ni Paolo si nanay na baguhin ang huling habilin? Wala akong sinabing ganyan. Pero yan ang ibig mong sabihin. Tumaas ang boses ni Isabel. Ibinigay sa akin ni nanay ang bahay dahil mahal niya ako. Dahil ba inalagaan mo si nanay, ibig sabihin may inaasahan kang kapalit na bahay? Masyado ka namang materialistiko. Tinitigan siya ni Elena. Isabel, 5 taon nakaratay si nanay. Ilang beses mo siyang dinalaw. Nakapagsubo ka ba ng kahit isang kutsarang pagkain? Nakapagpunas ka ba ng kanyang katawan kahit isang beses? Abala ako sa trabaho. Abala ka na sa 5 taon, 5 beses ka lang dumalaw? Tumayo rin si Elena. At ang huling beses ay noong malapit nang mamatay si nanay. Ano naman ngayon? Niyakap ni Isabel ang kanyang mga braso. Ang kinikilala ng batas ay ang huling habilin, hindi kung sino ang mas madalas mag-alaga. Kung ayaw mo, idemanda mo ako. Ito na naman ang linyang iyon. Tumingin si Elena kay Paolo. Paolo, ganyan din ba ang iniisip mo? Nakatungo lang si Paolo at hindi nagsasalita. Ang kanyang katahimikan ang sagot. Tumango si Elena, kinuha ang kanyang bag, at umalis. Pagdating sa pinto, lumingon siya sa maganda at maayos na bahay. Paolo, sabi niya, noong araw na na-stroke si nanay, ako ang nagdala sa kanya sa ospital. Sinabi ng doktor na kailangan ng Y100,000 na deposito. Sinabi mo noon na wala kang pera, kaya ako muna ang nag-abono. Hanggang ngayon, hindi mo pa nababayaran ang Y100,000 na yon. Namula ang mukha ni Paolo. Ate, huwag mo nang bayaran. Binuksan ni Elena ang pinto. Isipin mo na lang na bayad yun sa mga gastusin ni nanay sa ospital. Habang pababa siya, nang hihina ang kanyang mga binti. Hindi sa galit, kundi sa sama ng loob. Sa mata pala ng ilang tao, ang sakripisyo ay maaaring basta na lang baliwalain. Tanghali, umuwi si Elena sa kanyang mga magulang. Nagluluto ang kanyang ina sa kusina habang nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama sa sala. Anong nangyari? Agad napansin ng kanyang ina ang itsura niya. Nag-away ba kayo ni Marco? Ikinuwento ni Elena ang lahat. Pagkatapos marinig, nabitawan ng kanyang ina ang hawak na sandok. 50,000. Isang buong kondo? Si Luz. Paano niya nagawa yon? Ibinaba ng kanyang ama ang dyaryo at napabuntong hininga. Elena, kailangan mong tanggapin yan. Bakit? Namumula ang mga mata ni Elena. Ma, 5 taon. Ni hindi niyo nga ako natulungan sa pag-aalaga kay Ana ng ganoon katagal. Ano pa bang magagawa mo? Hinampas ng kanyang ama ang mesa. Notaryado na ang huling habilin. Kahit magdemanda ka, hindi ka mananalo. Kung lalaki ang gulo, ang relasyon niyo lang ni Marco ang masisira. Bayaw mo si Paolo, magkikita pa rin kayo. Hindi na kami magkikita. Tumayo si Elena. Ayoko na ng ganyang kamag-anak. Kalokohan. Tumayo rin ang kanyang ama. Ang dugo ay hindi basta-basta mapuputol. Elena, makinig ka sa akin. Magtimpi ka. 50,000 na lang kaysa wala. Bata pa kayo ni Marco, makakaipon pa kayo. Puro pagpaparaya na naman. Tumingin si Elena sa kanyang mga magulang at biglang nakaramdam ng pagod. Inakala niyang ang sarili niyang pamilya ang magiging sandalan niya. Mali pala siya.
Sa mata ng lahat, mas mahalaga ang pag-iwas sa gulo at pagpapanatili ng mababaw na kapayapaan kaysa sa kanyang nararamdaman. Naiintindihan ko na po, mahina niyang sabi. Uuwi na ako. Kumain ka muna bago ka umalis, habol ng kanyang ina hanggang sa pinto. Umiling si Elena at bumaba. Hindi siya umuwi. Sa halip, umupo siya sa parke ng kanilang komunidad buong hapon. Pinanood niya ang mga anak na naglalakad kasama ang kanilang matatandang magulang, ang mga magulang na naglalaro kasama ang kanilang mga anak. Naalala niya noong unang magkasakit si nanay. Sa rehabilitation, araw-araw niyang inaalalayan si nanay maglakad sa paligid ng komunidad. Hindi magamit ni nanay ang kalahati ng kanyang katawan, kaya ang buong bigat niya ay nakasandal kay Elena. Pagkatapos ng isang ikot, basang-basa na ng pawis si Elena at hindi na maitwid ang kanyang likod. Umiiyak si nanay, tumutulo ang laway. Elena, pagod ka na. Nay, mag-ensayo po kayo ng mabuti. Kapag kaya nyo nang maglakad mag-isa, dadalhin ko kayo sa Tagaytay para makita ang Bulkang Taal. Nagliwanag ang mga mata ni nanay at tumango ng husto. Oo. Galing ko, hindi na niya nahintay. At hindi na rin nahintay ni Elena. Ang nahintay niya ay isang huling habilin at 50,000. Gabi na nang umuwi si Elena. Nagluluto si Marco. Gumagawa ng homework si Ana. Ang lahat ay tila payapa na parang walang nangyari. Habang kumakain, maingat na sinabi ni Marco, Elena, tinawagan ko si Paulo kanina. Natigilan ang kamay ni Elena. Sabi niya, dadagdagan daw nila ng i-20,000. Pwede na ba ang i-70,000? Nakayukong sabi ni Marco. Ibinaba ni Elena ang kanyang kubyertos. Marco, mahina ang kanyang boses. Sa tingin mo, 70,000 lang ba ang halaga ko? Hindi naman sa ganoon. Magkano ba? 100,000? 100,000? Napatawa si Elena. Iniisip mo bang kapag binigyan mo ako ng kaunting pera, tapos na ang usapan? Hindi nagsalita si Marco. 5 taon, tumingin si Elena sa kanya. 5 taon akong hindi nakatulog ng buo? 5 taon akong hindi nakasama sa mga kaibigan ko? 5 taon akong hindi nakapagbakasyon? Marco, sa loob ng 5 taon na yon, anong ginawa mo? Inalagaan ko rin naman si nanay. Inalagaan mo? Tumayo si Elena. Ang pag-aalaga mo ay ang pag-upo sa tabi niya sandali pag uwi mo galing trabaho. Ang pakikipagkwentuhan sa kanya tuwing weekend. Pagpunas ng katawan, pagsubo ng pagkain, pagpalit ng diaper, paglinis ng dumi. Alin doon ang ginawa mo? Namula ang mukha ni Marco. Abala ako sa trabaho. Hindi ba ako abala sa trabaho? Pinutol siya ni Elena. Para maalagaan si nanay, lumipat ako mula sa pagtuturo papunta sa library. Nabawasan ang sahod ko ng 3 bahagi. Marco, alam mo ang lahat ng ito, pero ni minsan, hindi mo sinabing, Elena, salamat sa pagod mo. Tumulo na ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa sama ng loob, kundi sa pagkadismaya. Pagkadismaya sa kanyang asawa. Paborito ng nanay mo ang iba, tanggap ko. Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha. Pero ikaw, asawa kita. Bakit hindi mo ako ipinagtanggol? Bakit palaging, hayaan mo na? Magtimpi ka na lang? Bumuka ang bibig ni Marco, ngunit walang lumabas na salita. Ang kondo na yon, hindi ko na kailangan, sabi ni Elena, pero kailangan ko ng paliwanag. Gusto kong makita ng nanay mo mula sa langit, gusto kong malaman ng kapatid mo at hipag mo na ang 5 taong sakripisyo ko, hindi nila maaaring basta-basta yurakan. Pumasok siya sa kwarto at nilak ang pinto. Sa labas, matagal na nakatayo si Marco. Sa huli, napabuntong hininga at naghugas ng mga plato. Ang tunog ng tubig ay parang agos ng 5 taon na hindi na maibabalik. Nang gabing iyon, nanaginip si Elena. Buhay pa raw ang kanyang biyenan. Nakaupo sa sofa sa lumang bahay. Elena, pumunta ka sa bangko. Sa bangko, maiintindihan mo ang lahat. Maiintindihan ang ano po? Tanong ni Elena. Ngumiti lang si nanay at hindi nagsalita. Nagising siyang hindi pa sumisikat ang araw. Tumingin si Elena sa kisame at biglang naalala ang bank card. Noong ibinigay ito sa kanya ni nanay, kakaiba ang tingin nito, na parang may gustong sabihin ngunit hindi masabi. Ang password ay kaarawan mo. Idiniin ito ni nanay.
Kung sakali mang may emergency, gamitin mo ang pera dito. Malakas ang bigkas niya sa salitang emergency. Bumangon si Elena at kinuha ang card mula sa drawer. Isang ordinaryong asul na card, medyo gasgas na sa gilid. Hinaplos niya ang ibabaw nito at biglang nagpasya. Sa Lunes, pupunta siya sa bangko. Titingnan niya kung ang 50,000 na iyon ay talagang makukuha. Kung hindi, hahayaan na niya. Kung makukuha niya, tatanggapin ang AN 50,000, tatanggapin ang 5 taong walang halaga. Pagkatapos, kakalimutan na niya ang lahat at magsisimulang muli. Hindi niya alam na ang naghihintay sa kanya sa bangko ay hindi 50,000, kundi isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Isang katotohanang magpapabago sa tingin ng lahat ng mga taong minaliit at binaliwala siya. Lunes ng umaga, nag-half day si Elena. Hindi niya sinabi kay Marco na pupunta siya sa bangko, sinabi lang niyang may inventory sa library. Malapit lang ang BDO sa kanilang bahay, 15 minutong lakad. Nagbukas ito ng 9 a.m. pero 8:50 pa lang ay nandoon na siya, una sa pila. Kakabukas pa lang ng mga ilaw sa loob. Kumuha siya ng numero at umupo malapit sa bintana. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa salamin. Hawak niya ang bank card, pinagpapawisan ang kanyang palad. Wala namang dapat ikakaba, sabi niya sa sarili. Kukuha lang ng pera, AK 50,000, ililipat sa sarili kong account, at tapos na ang lahat. Ngunit may isang boses sa kanyang isipan na nagtatanong, talaga bang matatapos na? 5 taon, 1,800 araw at gabi. Katumbas lang ba ng 50,000? Number 001, please proceed to counter 2. Tumayo si Elena at lumapit sa counter. Isang batang babae na may name tag na Angela ang nandoon. Good morning ma'am, ano po ang maipaglilingkod ko? Magwi-withdraw, sabi ni Elena, inabot ang card at ID, lahat. Kinuha ni Angela ang card, iswipe ito, at nag-type sa keyboard. Bigla siyang huminto. Kinabahan si Elena. Bakit? May problema ba sa card? O baka naman inilipat na ni nanay ang pera? Naalala niya ang 50,000 sa huling habilin. Baka plinano na ni nanay ang lahat at walang laman ang card. Ma'am Elena, tumingala si Angela. Kakaiba ang ekspresyon. Anong problema sa card? Tanong ni Elena. Hindi ba pwedeng mag-withdraw? Hindi naman po sa hindi pwede. Nag-alinlangan si Angela. Sigurado po ba kayong i-withdraw niyo lahat? Oo, sigurado. Kung ganoon po, sandali lang po. Kailangan ko pong i-verify ang impormasyon. Muling nag-type si Angela. Nakatutok ang mata sa screen. Kumunot ang kanyang noo. Lalo namang kinabahan si Elena. Ano ba talaga ang nangyayari? Lumipas ang mga minuto. Ang mga nasa likod ay nagsimula ng mainip. Pwede bang pabilisan? Ang tagal naman mag-withdraw lang. Humingi ng paumanhin si Elena. Pagkatapos ng 3 minuto, tumingala si Angela. Tinitigan niya si Elena pagkatapos ay ang ID. Tumayo siya. Ma'am Elena, pwede po kayong maghintay sandali? Tatawagin ko lang po ang aming manager. Bakit? Hindi na napigilan ni Elena. Ano ba talagang problema sa card? Wala pong problema, bumulong si Angela. Mayroon lang pong special situation. Sandali lang po. Umalis siya at pumasok sa opisina sa likod. Naiwan si Elena na gulong-gulo ang isip. Special situation? Anong ibig sabihin noon? Baka may illegal na ginawa si nanay gamit ang card na ito? Imposible. Isang accountant si nanay sa isang state-owned company, buong buhay niya, napaka-prinsipyado niya. Ano kung ganoon? Naalala niya ang huling sinabi ni nanay. May plano si nanay. May plano. Anong plano? Bumalik si Angela kasama ang isang babae na nasa 40s na may name tag na Miss Reyes, branch manager. Good morning, Ginang Cruz. Ngumiti ang manager. Pwede po ba kayong sumama sa aming VIP room? Mas pribado po doon. Sumunod si Elena. Maliit lang ang kwarto pero tahimik. Isinara ng manager ang pinto at pinaupo si Elena. Ginang Cruz, una po sa lahat, gusto ko lang kumpirmahin. Seryoso ang tono ng manager. Ang may-ari ng account na ito ay si Ginang Luz Reyes, ngunit ang contact number na nakarehistro ay sa inyo. Tama po ba? Opo yata, sabi ni Elena. Sabi po ni nanay noong binigay niya ang card, tatawagan daw ako ng bangko kung mayroon man. Alam niyo po ba ang tungkol sa mga transaksyon sa card na ito? Umiling si Elena.
Ang alam ko lang po ay may o 62,000 sa loob. Nagkatinginan ang manager at si Angela. Ginang Cruz, dahan-dahang nagsalita ang manager. Ang card na ito ay hindi isang ordinaryong savings account. Huminto ang pagtibok ng puso ni Elena. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ito po ay isang card na may special arrangement. 3 taon na ang nakalipas, nang buksan ni Ginang Reyes ang account na ito, kumuha siya ng isang serbisyo na tinatawag na Directed Gift and Trust. Nagdeposito siya ng malaking halaga at pumirma ng mga legal na dokumento na nagsasaad na ang perang ito ay mapupunta sa inyo sa ilalim ng mga partikular na kondisyon. Natulala si Elena. Directed Gift and Trust? Pero hindi lang po yan. Patuloy ng manager. Naglagay din po si Ginang Reyes ng kondisyon. Sa 2 sitwasyon lang maaaring kunin ang pera sa card na ito. Una, kung siya mismo ang kukuha dala ang kanyang ID. Pangalawa, huminto siya sandali. Pangalawa, kung ang card holder ay magpapakita ng kanyang death certificate kasama ang sariling ID at ang orihinal na kopya ng gift agreement na ito. Kumuha ang manager ng isang folder at inilagay sa harap ni Elena. Nanginginig ang mga kamay ni Elena. Kinuha niya ang dokumento. Deed of Donation Mortis Causa. Donor. Luz Reyes. Done. Elena Cruz. Nandoon ang pirma ni nanay at ang selyo ng notaryo publiko. Ang petsa ay 3 taon na ang nakalipas. Magkano po ang laman ng card ngayon? Lumunok si Elena. Tumingin ang manager kay Angela na nag-abot ng isang printout. Ginang Cruz, heto po ang resulta ng inquiry. Mahina ang boses niya. Tingnan niyo po muna. Kinuha ni Elena ang papel, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya agad makita ang mga numero. Tumingin siya sa pinakailalim na linya, ending balance. Ang haba ng numero. Binilang niya. 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10 milyon. Bigla siyang tumingala. Ito! Mali yata ito! 3 beses po naming na-verify, sabi ng manager. Tumutugma po ang records sa sistema at ang mga pisikal na dokumento. 3 taon na ang nakalipas, nagdeposito po si Ginang Reyes ng 8 milyon. Ito po ang bayad sa pagbenta ng kanyang lumang lupain sa probinsya. Pagkatapos noon, bawat 10 ng buwan, ang kanyang SSS pension account ay automatikong naglilipat ng allowance 15,000 sa card na ito. Nagpatuloy ito sa loob ng 36 na buwan na may kabuang all 540,000. Idagdag pa ang interes mula sa 3 taong time deposit na humigit kumulang 1.5 milyon. Ang kabuang halaga ay ayan 10,040,000.000. Binuksan niya ang isa pang dokumento. Ito po ang transcript ng usapan namin noong ginawa ni Ginang Reyes ang transaksyon. Sabi niya, ang manugang kong si Elena ang nag-alaga sa akin sa loob ng 5 taon. Lubos ang kanyang sakripisyo. Mayroon akong pera mula sa pagbenta ng lupa at buwanang pensyon na gusto kong iwan sa kanya. Ngunit ang aking bunsong manugang, si Isabel, ay tuso. Kung hayagan kong ibibigay, siguradong gagawa siya ng gulo. Kaya gumawa ako ng pekeng huling habilin, ibinigay ko kay Isabel ang isang kondo at kay Elena ang ayan 50,000. Ang totoong pera ay nasa card na ito. Tuluyan nang natulala si Elena. Pera sa lupa? Hindi kailanman nabanggit ni nanay na mayroon siyang binentang lupa. Yung lupa po na yon? Nanginginig ang boses ni Elena. Ito po ay isang mana ni Ginang Reyes mula sa kanyang mga magulang sa Batangas, sabi ng manager. 3 taon na ang nakalipas na ibenta ito sa halagang 2 milyon. Hindi niya sinabi kahit kanino, kahit sa mga anak niya. Idinagdag po ni Ginang Reyes na kailangang ilihim ito, sabi ni Angela. Sabi niya, pagdating ng araw na wala na ako at kukunin na ni Elena ang pera, saka niyo lang sabihin sa kanya ang katotohanan. Bago yon, walang dapat makaalam. Bumuhos ang luha ni Elena. Kaya pala sinabi ni nanay na may plano siya. Ang huling habilin na may 50,000 ay isang pain lang para sa kanyang bayaw at hipag. Ang totoong plano ay nasa card na ito. Nambay 10 milyon. Paano po yung kondo sa huling habilin? Tanong ni Elena.
Ang unit sa Katipunan ay sariling pag-aari ni Ginang Reyes, sabi ng manager. Totoong ipinamana niya ito kay Isabel. Ngunit ang lupa sa Batangas ay naibenta na niya bago siya pumanaw, kaya ang pera mula dito ay hindi na bahagi ng kanyang estate. Binuksan ng manager ang isang safety deposit box at kinuha ang isang sobre na may nakasulat, "Para sa aking mahal na Elena." Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan ang sulat. Luma na ang papel, at sulat kamay ito ni nanay. Malinis at maayos, tulad niya. "Elena, aking anak, kapag nabasa mo ito, wala na si nanay. Patawarin mo si nanay. Sa loob ng 5 taon, nahirapan ka. Alam ni nanay ang lahat. Alam ko kung anong klaseng tao si Isabel. Makitid ang kanyang pag-iisip at pera lang ang mahalaga. Kung iiwan ko sa iyo ang kondo, siguradong gagawa siya ng gulo. Mag-aaway kayong magkapatid. Kaya gumawa ako ng 2 plano. Sa papel, ang kondo ay para kay Isabel, at sa iyo ang yun na 1,000,000. Hayaan mo silang magdiwang. Sa likod nito, iniwan ko sa iyo ang pera mula sa lupa at ang aking pensyon. Nararapat lang ito sa iyo. Sa 5 taon na pag-aalaga mo sa akin, lahat ay nasa puso ko." Si Isabel, si Paulo, bilang lang sa daliri ang pagdalaw nila. "Hindi ako ulyanin, Elena. Wala lang akong magawa. Kung hayagan kitang papanigan, kamumuhian ka ni Isabel. At mahihirapan si Paulo, lalo na si Marco, maiipit siya sa gitna. Kaya ito lang ang paraan ko. Elena, huwag mong sisihin si nanay. Huwag mo ring sisihin si Marco. Mabait siyang anak, pero masyadong malambot ang puso. Laging gustong walang masaktan. Kunin mo ang perang ito. Bumili ka ng mas magandang bahay para maging komportable si Ana. Ang password ay kaarawan mo. Hindi nakalimutan ni nanay. Paalam na, anak. Sa susunod na buhay, sana maging biyenan mo pa rin ako. At sa pagkakataong iyon, sisikapin kong maging mas mabuting biyenan para hindi ka na mahirapan. Nagmamahal, Nanay Luz." Nabasa ng luha ang sulat, kumalat ang tinta na parang mga bulaklak. Napatakip si Elena sa kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga balikat sa pag-iyak. Lahat ng sama ng loob, lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis sa loob ng 5 taon, nasagot lahat sa sandaling iyon. Hindi siya mahal ni nanay. Ginamit ni nanay ang paraang ito para protektahan siya at ang buong pamilya. "Ginang Cruz," mahinang sabi ng manager. "Gusto niyo na po bang iproseso ang withdrawal?" Pinunasan ni Elena ang kanyang mga luha at umiling. "Hindi pa po." Inayos niya ang mga dokumento, tumayo, at nagpasalamat. Lumabas siya ng VIP room, lumabas ng bangko, nakakasilaw ang sikat ng araw. Tumayo siya sa labas at kinuha ang kanyang cellphone. Dinial niya ang numero ng isang abogado. "Attorney Santos, si Elena Cruz po ito. Gusto ko lang pong magtanong, kung ang pamamahagi ng mana ay mayroong material misrepresentation, maaari po bang humiling ang isang benepisyaryo ng muling negosasyon?" May sinabi ang nasa kabilang linya. Dahan-dahang ngumiti si Elena, isang ngiting may halong ginhawa, determinasyon, at isang lakas na 5 taong kinimkim at ngayon ay handa ng pakawalan. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa kabilang kalsada. May isang real estate agency doon, puno ng mga listahan ng ari-arian. Isa sa mga ito ay nagsasabing, "Malapit sa paaralan, through silid tulugan, mahangin." Naglakad siya papunta doon at itinulak ang pinto. "Magandang araw po. Gusto ko sanang tumingin ng bahay." Kalmado ang kanyang boses, tulad ng dagat bago ang isang malakas na bagyo. "Ang pera sa card na ito ay hindi lang E50,000, sabi ni Elena. Napatigil si Isabel sa pag-inom ng kape. Natapon ito sa puting mantel. "Anong ibig mong sabihin?" Sabi niya. Tumataas ang boses. "Magkano ba ang laman niyan?" Nakasulat sa huling habilin. 50,000. Iyon ang nakasulat sa huling habilin. Kinuha ni Elena ang deed of donation at inilapag sa mesa. Pero bago pumanaw si nanay, legal niyang inilipat sa akin ang isa pang halaga ng pera. Tumingin si Paulo. "Ate, ano yan?" Itinulak ni Elena ang dokumento. "Tingnan niyo." Si Marco, na nasa kabilang dulo ng mesa, ay hindi mapakali. "Marco," sabi ni Elena, "naaalala mo ba 3 taon na ang nakalipas noong sinamahan ko si nanay sa bangko?" Sabi niya, "Para daw yun sa emergency mo." "Oo." Tumango si Elena. "Tiningnan ko noon, may 50,000.
Kaya sa loob ng 5 taon, akala ko ordinaryong savings account lang yon. Elena, diretsuhin mo na, sabi ni Isabel. Hindi mahalaga ang kasunduan na yan. Hindi yan nabanggit noong ginawa ang huling habilin. Dahil magkaiba ang dalawang ito, kalmadong sabi ni Elena. Ang huling habilin ay para sa mga tagalabas. Ang kasunduang ito ang totoong plano ni nanay. Tumingin siya kay Isabel. Alam mo ba kung magkano ang laman ng card? Magkano naman? Baka 100,000? 10,040,000, kalmadong sabi ni Elena. Isang nakabibinging katahimikan. Nabitawan ni Paulo ang kanyang cellphone. Biglang tumayo si Marco. Nanlalaki ang mga mata. 10 milyon? Elena, anong sinasabi mo? Inilabas ni Elena ang bank statement. Heto ang deed of donation, may pirma ni nanay, may selyo ng notaryo. Tingnan nyo, nagunahan silang 3. Si Isabel, ang pinakamalapit. Halos idikit ang mukha sa papel. Binasa niya ng malakas. Ako, si Luz Reyes, kusang loob na ipinagkakaloob kay Elena Cruz, ang sumusunod na ari-arian. Deposito sa bangko na nagkakahalaga ng 8 milyon at lahat ng kasunod na buwanang deposito, 10 milyon. Bulong ni Paulo. Saan nakuha ni nanay ang ganoong kalaking pera? Ang lupa sa Batangas na ibenta 3 taon na ang nakalipas, 4 milyon ang bayad. Hindi niya sinabi kahit kanino. Kahit sa inyo. Namutla si Isabel. Imposible, hindi niya sinabi sa amin na may lupa siyang naibenta. Dahil ayaw niyang malaman mo, sabi ni Elena. Alam ni nanay na habol mo ang pera niya, kaya naghanda siya. Sa papel, sa'yo ang kondo, sa akin ang 50,000, pero sa likod, sa akin niya iniwan ang malaking pera. Tumingin siya kay Paolo. Naaalala mo ba, 3 taon na ang nakalipas, bigla na lang gustong gumawa ng huling habilin ni nanay? Dahil si Isabel, laging nagpaparinig tungkol sa kondo. Hindi tanga si nanay. Alam niya kung ano ang gusto ni Isabel. Huwag kang mag-imbento, sigaw ni Isabel. Sa huling 6 na buwan ni nanay, laging niyang binabanggit. Ang bahay kay Isabel, ang pera kay Elena. Akala ko nagdedeliryo siya. Ngayon ko lang naintindihan. Alam niya kung sino talaga kayo. Kaya ito lang ang paraan niya para protektahan ako at ang pamilyang ito. Nagsalita si Marco. Bakit? Bakit hindi sinabi sa akin ni nanay? Para ano? Tumingin si Elena sa kanya. Para pumanig ka sa akin? O para sabihin mo na namang hayaan mo na? Yumuko si Marco. May iniwan si nanay na sulat, binuksan ito ni Elena. Sabi niya, Elena, huwag mong sisihin si Marco. Masyado lang malambot ang puso niya. Inililihim niya ito kahit sayo dahil ayaw niyang mahirapan ka. Napatakip si Marco sa kanyang mukha. Kahit may kasunduan, sabi ni Isabel, mana pa rin yan. Dapat paghatian. Napangiti si Elena. Isabel, ang deed of donation na ito ay ginawa 3 taon na ang nakalipas. Notaryado. Legal itong donasyon bago siya pumanaw, hindi bahagi ng mana. Ang kondo sa iyo, ang pera sa akin. May isa pa akong sasabihin, sabi ni Elena. Ang kondo na yan ay may natitira pang 12 taon na hulog sa bangko. 25 bawat buwan. Sa loob ng 5 taong pagkakasakit ni nanay, kami ni Marco ang nagbabayad niyan. Kabuuang 1.5 milyon. Hindi ba dapat bayaran niyo yun sa amin? Sumabog si Isabel. Pinagkakaisahan niyo ako. Bakit? Tumaas din ang boses ni Elena. Dahil inalagaan ko si nanay sa loob ng 5 taon. Dahil 5 beses ka lang dumalaw. Dahil sa burol ni nanay. Abala ka pa sa pagpaplano ng bibilhin mong bag. Sinasabi mo na, pera lang ang habol ko. Ngayon sasabihin ko sa'yo, kung alam ko lang na may ganito kalaking pera si nanay, baka hindi ko pa tinanggap. Dahil ang kailangan ko ay respeto, hindi pera. Pero anong ibinigay nyo? 50,000. Nilagyan nyo ng presyo ang sakripisyo ko, ere 27, kada araw. Ngayon ginamit ni nanay ang ere 10 milyon na ito para sabihin sa akin na ito ang halaga ko. Napaupo si Isabel, umiiyak. Lumapit si Marco kay Elena. Elena, sabi niya, hindi ko nahahayaan na magparaya ka pa. Simula ngayon, hindi na.
Inayos ni Elena ang lahat ng dokumento. Sa inyo na ang kondo sa Katipunan. Pero ang EMI 1.5 milyong binayad namin sa monthly amortization. At ang EMI 10 milyon na ito ay sa akin. At Paolo, ang utang mong uling 100,000, bayaran mo na. Paglabas niya, umupo siya sa isang bench. Ang E10 milyon, kasama ang Air 1.5 milyon na bayad sa kondo, kabuang Air 11.5 milyon, mas malaki pa sa halaga ng kondo ni Isabel. Hindi nagpaborito si nanay. Binalanse niya ang lahat. May umupo sa tabi niya. Si Marco. Elena, patawarin mo ako. Masyado akong naging duwag. Nararapat sa iyo ang lahat ng ito, Marco, sabi ni Elena. Ang pera, pwede nating gamitin pareho, pero kailangan mong mangako. Mula ngayon, papanig ka sa tama. Kung ano ang para sa akin, ipaglaban mo, tumango si Marco. Pangako, at dagdag ni Elena, dumistansya ka muna sa kapatid mo at kay Isabel. Kung gusto nila ang kondo, bayaran nila ang utang nila sa atin. Kung gagawa sila ng gulo, magkita kami sa korte. Tumayo si Elena. Umuwi na tayo. Hinihintay na tayo ni Ana. Naglakad sila pa uwi, magkahawak kamay. Alam ni Elena na simula ngayon, hindi na siya ang dating Elena na laging nagpaparaya. Tinuruan siya ni nanay ng isang aral na nagkakahalaga ng 4 milyon. Ang kabaitan ay dapat may talim. At ang dignidad ay kailangang ipaglaban. Isang linggo makalipas, sa opisina ng abogado, naroon na sina Paulo at Isabel. Maputla si Isabel. Magandang araw, sabi ni Attorney Santos. Nandito tayo para sa isang formal na mediation. Inilatag niya ang mga dokumento. Ayon sa huling habilin, ang kondo ay para kay Ginang Isabel Reyes. Ang 50,000 ay para kay Ginang Elena Cruz. Ngunit, mayroon tayong Deed of Donation Mortis Cosa na naglilipat ng 1,040,000 kay Ginang Cruz. Attorney, patas po ba yan? Sabi ni Isabel. Nagtago siya ng yaman. Ginang Reyes. Ang donasyon bago mamatay ay legal. Notaryado ito at may bisa. Paliwanag ng abogado. Ginang Cruz, ano po ang masasabi niyo? Attorney, kalmado ang boses ni Elena. Hindi ako naparito para makipag-away. Naparito ako para ayusin ito. Inilatag niya ang mga dokumento. Una, sa kondo, ayon sa huling habilin, sa kanila na. Ngunit kailangan nilang bayaran ang ER.5 milyon na ibinayad namin sa amortization. Pangalawa, ang A10 milyon na donasyon sa akin, ayon sa batas, ay akin. Ngunit, hahatiin ko ito sa 3. Isang bahagi para sa amin ni Marco. Isang bahagi para sa educational fund ni Ana. At ang isang bahagi, idodonate ko sa Community Senior Citizen Center. Natigilan si Isabel. Idodonate? Tumango si Elena. Sa huling 5 taon ni nanay, malaki ang naitulong ng mga volunteer sa community. Gusto kong magpasalamat para sa kanya. Pangatlo, tumingin si Elena kay Isabel. Ang kondo ay nagkakahalaga ng 80 milyon. Ibawas ang EAB 1.5 milyon. Na utang niyo, mayroon pa kayong makukuhang EAB-BP EBB levy. Dagdag pa rito, bibigyan ko kayo ng 5,000 mula sa pera ko. Napatingala si Paolo. Ate, may kondisyon, sabi ni Elena. Una, huwag niyo nang babanggitin ang tungkol sa mana. Pangalawa, sa mga okasyon, tuparin ang mga obligasyon bilang pamilya. Pangatlo, tinitigan niya si Isabel. Humungi ka ng tawad kay nanay. Para sa 5 taong pagwawalang bahala mo. Para sa mga luhang sa burol lang niya lumabas. Para sa mga masasakit na salitang binitawan mo. Bakit ako hihingi ng tawad? Dahil hindi mo naiintindihan kung bakit ganito ang ginawa ni nanay. Hindi dahil paborito niya ako, kundi dahil alam niya kung sino ang tunay na nagmamahal sa kanya. Namula ang mata ni Isabel. Hindi ko sinasadya. Akala ko lang. Paborito ka niya. Walang paborito si nanay. Sabi ni Elena. Pinoprotektahan niya lang ang pamilya. Kung paborito niya ako, sana sa akin niya iniwan ang lahat. Alam niyo ba kung ano ang laging sinasabi ni nanay sa akin noon? Elena, pag wala na ako, bantayan mo si Paulo. Malambot ang puso niya, madaling maimpluwensyahan ni Isabel. Si Isabel, hindi naman masamang tao, masyado lang mapagmataas. Tumulo ang luha ni Isabel, si Paulo ay napatakip ng mukha.
Gusto ni nanay na maging maayos kayo, sabi ni Elena. Ang bahay? Para gumaan ang buhay nyo. Ang pera? Para sa sakripisyo ko. Ang alok ko ngayon ay hindi dahil mabait ako, dahil ito ang gusto ni nanay. Ayaw niyang masira ang pamilyang ito. Inilagay niya ang isang kasunduan sa mesa. Pirmahan niyo o hindi, desisyon niyo yan. Binasa ng abogado ang kasunduan. Ito ay napakapatas. Sa legal na usapin, pwedeng solohin ni Ginang Cruz ang IN10 milyon. Tumingin si Paolo kay Isabel. Kinuha niya ang ballpen. Pipirmahan ko. Pumirma rin si Paolo. Nagkatinginan sina Elena at Marco at pumirma. Nang matapos ang lahat, hapon na. Lumapit si Isabel kay Elena. Ate, kalimutan na natin ang nakaraan, sabi ni Elena. Maging maayos na tayo. Tumango si Isabel, umiiyak. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Marco, Elena, hindi mo naman kailangang bigyan sila ng pera. Alam ko, sabi ni Elena, pero ayaw ni nanay na mag-away tayo dahil sa pera. Marco, mahalaga ang pera, pero may mga bagay na mas mahalaga, tulad ng pagiging buo ng pamilya. Tulad ng pagsasalo-salo pa rin natin sa pagkain. Tulad ng pagtawag pa rin ni Ana ng tito at tita. Ngumiti siya. Ito ang itinuro sa akin ni nanay. Ngumiti rin si Marco. Anong susunod nating gagawin? Bibili tayo ng bahay, sabi ni Elena. Isang bahay na malapit sa eskwelahan para may sariling study room si Ana. At babalik ako sa pagtuturo. 3 buwan makalipas. Lumipat si Elena sa bago nilang bahay. Dumalaw si Aling Nena, ang kanilang dating tsismosang kapitbahay. Elena, ang ganda ng bahay mo. Swerte mo talaga. Narinig ko, nagkaayos na kayo nila Isabel. Bulong nito. Nagtanong pa nga sa akin kung ano daw ang paborito mong bulaklak. Ngumiti si Elena. Hindi na sila ganoon kalapit, pero nagkakasama na sila tuwing may okasyon. Sapat na yon. Idinonate ni Elena ang ilingling milyon sa Senior Citizen Center at ipinangalan ito sa kanyang biyenan, Luz Reyes Fund for the Elderly. Pumunta siya sa sementeryo. Nay, dumadalaw po ako. Umupo siya sa tabi ng puntod. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari. Ang bagong bahay, ang pagbabalik niya sa pagtuturo, ang pondo para sa mga senior. Minsan, paggising ko sa gabi, naiisip ko pa rin na kailangan ko kayong ibaling, bulong niya. Tapos, maaalala kong wala na pala kayo. Nay, miss na miss ko na po kayo, pero ngayon, naiintindihan ko na. Hindi kayo umalis. Pinalitan niyo lang ang paraan ng paggabay sa akin. Ang mga itinuro niyo sa akin ng kabaitan ay dapat may talim, ang sakripisyo ay dapat may hangganan, at ang dignidad ay kailangang ipaglaban dadalhin ko habang buhay. Pauwi, dumaan siya sa isang flower shop. Bumili siya ng orchid, ang paborito ni nanay. Pagdating sa bahay, nandoon na sina Marco at Ana. Ma, may bulaklak po kayo. Inilagay niya ito sa veranda. Niyakap siya ni Marco mula sa likod. Salamat, Elena. Salamat sa pagbibigay sa pamilyang ito ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli, sabi ni Elena. Gabi na. Naghahanda siya ng lesson plan, ang ama ni Mauro R. Avena. Tumigil siya. Naalala niya ang 5 taon ng kadiliman. Ngayon, sa pagbabalik tanaw, lahat ng iyon ay may halaga. Tumunog ang kanyang cellphone. Mensahe mula kay Isabel. Ate, libre ka ba sa weekend? Magsasara na yung paboritong kainan ng siomai ni nanay. Gusto ko sanang kumain doon sa huling pagkakataon. Sama kayo. Ngumiti si Elena. Nagreply siya. Sige, isama mo si Paulo. Alam ni Elena na may mga bagay na sira na at hindi na maibabalik. Ngunit may mga bagay na pagkatapos mabasag ay tumutubo muli sa panibagong anyo. Tulad ng kanilang pamilya. At tulad niya. Hindi na siya ang dating Elena na laging nagpaparaya. Siya ang Elena na nag-alaga sa kanyang biyenan sa loob ng 5 taon. Siya ang Elena na nakatanggap ng 11 milyon ngunit piniling ibahagi ito. Siya ang Elena na muling tumayo sa harap ng klase. Siya ay ina, asawa, at higit sa lahat, siya ay siya. Buo, malakas, may mga sugat, ngunit may dalang liwanag. Sa kanyang panaginip, nakita niya muli si nanay. Nakangiti. Elena, anak, halika.
Ipinagtira kita ng mainit na sabaw. Lumapit siya. Ang sabaw ay maligamgam. Tamang-tama lang. Tulad ng buhay na dumaan sa nag-aapoy na init at nagyayelong lamig at sa huli ay nagiging nasa tamang temperatura.